What's up, weirdos? This is Rand. This is my world. This is Rand's world. Oops. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Paulit-ulit kaya tayo nasasaktan eh. So there you go, guys. Welcome to my channel. And ngayong gabi, napaka-special ng vlog na to para sa akin na. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kasi pag-uusapan natin kung paano mag-move on. Pero paano mag-move on hindi sa mga taong nakipag-break sa atin, kundi paano mag-move on sa taong kahit kailan hindi naman natin naging jowa. Ang strange lang at saka ang weird kasi naranasan nyo na ba yun yung ma-fall ka sa isang tao na hindi mo naman naging jowa kahit kailan hindi naging related sa'yo pero sa kasawiang palad kailangan mong mag-move on. So yun lang, napakasakit. Pero bago natin simulan ng video na to, do not forget to subscribe on my channel, and if you wanted to leave your feedback, just leave it sa comment section, and do not forget to ring the bell button. So without further ado, let's talk about the 10 ways of moving on from someone who can't love you back. So let's start, guys. So number 10, mahalaga na hindi mo siya ini-stalk. Alam mo ba kung bakit? Kasi the more na ini-stalk mo siya, the more na sinasaktan mo yung sarili mo. Dapat hindi mo siya dinadalaw sa Facebook, hindi mo kinukumusta sa Instagram. Hayaan mo siya mabuhay sa sarili niya kasi you have your own life. Kung ayaw mo lang masaktan, huwag kang tingin ng tingin sa picture niya. Minsan ginagawa mo pang wallpaper yung picture niya. Hindi dapat ganun. Huwag mo torture yung sarili mo. Dapat lagi mong isipin na itong taong to hindi na mapapasayo. Kaya yan, makakatulong yan kapag hindi mo siya in-stalk for sure, makaka-move on ka kagad. At number 9, distance yourself from that person. Alam mo, kung kailangan mong ilayo yung sarili mo, ilayo mo na. Kasi hindi mo naman responsibilidad na laging magpapansin, laging dumikit sa taong yun. Kasi nga, di ba nga, nagmo-move on ka. So kung palagi mong ididikit yung sarili mo, lalo mo lang siya mamimiss. Like kunwari, yung amoy ng damit niya, yung paborito niyang pabango. Yung tipong lagi kang nasasanay na nililingon ka niya, babatiin ka na ng hi, hello. Eh di nakakadagdag lang yan sa frustration mo. Kasi nga, alam mo na nga na hindi mapapasayo. Tapos, dikit ka pa ng dikit, diba? Kailangan mo mag-move on. Part 2 ng pag-move on, kailangan mo siyang layuan dahil kahit kailan, hindi niya ma-appreciate yung presence mo. I'm not sure pero ito kasing niramdaman ko noon. Pwede na! Like, hindi ko naman pa sinasabi sa kanya kung ano yung feelings ko. Pero, nakatulong yung paglayo ko sa kanya. Ngayon, we're friends naman na and I'm happy na may maganda namang kinahinatnan yung paglayo ko sa kanya. So, yun. Number 8. No, so ayun, ako na yung sarili kong echo. Ako na yung nag-effects. So yun nga, number 8, ignore false hope. Huwag tayo masyadong umasa, huwag tayo masyadong may-expect na porke sweet sa atin yung tao, porke nagpapakita ng magandang motibo, tumutulong sa atin, eh ibig sabihin, maggusto na rin sa atin. Do not expect any false hope from that person. Kasi lalo ka lang masasaktan kapag nalaman mo na ginagawa niya lang yun dahil magkaibigan kayo kapag dinilibre ka niya ng lunch, dinner, or nag-aayos siya ng date. It doesn't necessarily means that he's falling or she's falling in love with you as well. Hindi lahat ng assumption natin tama. So, huwag tayong maging asyumero at asyumera. Hindi naman tayo siguro gumagod sa Assumption College ang corny. Pero yun, totoo yun. Number 8, huwag masyadong maging assumptive. Malaki kasing ano yun eh, disappointment eh. Kapag parang nag-expect tayo ng too much sa taong gusto natin tapos yun naman pala, wala naman palang gusto sa atin. Part ng moving on, huwag tayo masyadong magtiwala sa false hope. Kaya nga false eh, di ba? False, hindi totoo, okay? At number 7, be with your most trusted friends. Diba? Kapag kasama mo yung mga tropa mo, nakaka-move on ka, yun, diba? Totoo naman eh. Nakakalimutan mo yung feelings mo towards that person, diba? Parang at the same time, nag-e-enjoy ka while you are with them. At the same time, nakakapaglabas ka ng sama ng loob or hinaing mo na ganito nga, hindi posibleng ma-fall sa'yo yung taong yon at ikaw talagang lunod na lunod
ka na hulog ka na, pero wala pa rin talaga. It's like what I mentioned a while ago, wag tayo masyadong umasa sa mga assumption natin, lalo na kung wala namang katotohanan. Yun, be with your friends, especially yung mga trusted friends mo, kasi for sure, maiintindihan ka nila. They might possibly laugh at you, pero deep inside, sure ako na maiintindihan ka nila. At the same time, makikinig sila sa'yo at hindi ka nila pababayaan. Yun, nangyari yun sa akin. What I said from the very beginning, being with your friends, nakakalimutan mo yung problema mo, diba? You guys are in your world, kayo lang nakakaalam ng ginagalawan nyo. Malaking tulong ang kaibigan, sa totoo lang. Kung tingin mo may mga trusted friends ka na pwede mong pagsabihan ng problema mo about this type of concern, pwede mo silang lapitan anytime, anywhere. Medyo namumula na yung mata ko, ha. So, number 6 na tayo, guys. Siguro inaantok na ako, pero kaya yan. Number 6, stop looking from afar. Huwag kang habol ng tingin. Parang giraffe na humahaba yung leeg mo. Ang layo na nga nung tao, diba? Tapos habulin mo pa rin ng tingin. So, huwag na. Kasi masasaktan ka lang eh. Tama na. No! God, please, no! 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 Huwag mo nang sinasaktan ng ulit-ulit yung sarili mo. Tama na yung minsan mo na siyang nakita, minsan mo na siyang narinig, minsan mo na siyang naamoy. Kung gusto mo talaga makamove on sa taong hindi mo naman naging jowa, huwag mo nang bully ng tingin, lalo lang masasaktan eh. Remember that eyes are the windows of our soul. Direct yun sa puso natin, masyadong masakit yun. Kung gusto mo, iba na lang, manood ka lang ng movies, mag-Netflix ka, or mag-YouTube ka, manood ka sa vlog ko, or something like that. Pero yung titingin ka ulit sa kanya, no. Parang wrong move na yun eh. Kung gusto mo talagang makalimutan na na-fall ka sa taong yon, better na mas maghanap ka or tumingin ka sa iba. Malay mo, katabi mo lang pala, nasa likod mo lang pala, diba? Hindi mo nakikita kasi yung mata mo nakafocus lang sa isang tao. Nagkataon nga yung taong yun, hindi naman magkakagusto sa'yo or hindi mo naman magiging jowa. Tama na. Number 5. Yeah, number 5 na. So, act normal. So, kapag malapit siya sa'yo, or let's say, for example, nakikita mo paparating na siya sa'yo, be normal, just be you. Alam mo yun, like, diba? Yun nga eh, just love yourself first para naman maging normal ka lang kapag ka nandyan yung taong naging dahilan kung bakit ka nasaktan tapos hindi niya alam, diba? Yun yung very idea na kailangan mo isipin. Hindi niya alam na na-fall ka na sa kanya, na in-love ka sa kanya. So, bakit mo pa hahayaan yung sarili mo na mataranta kapag nandiyan yung presensya niya or papalapit yung presensya niya, diba? So, kung gusto mo talaga mag-move on, just act normal. Hindi mo kailangan mag-romentado, hindi mo kailangan ma-excite, hindi mo kailangan maramdaman lahat ng hindi mo dapat maramdaman kapag nandiyan siya. Kasi, hindi ka naman niya pansin eh, di ba? So sabi ko nga, hindi niya mapapansin yung presensya mo unless magkakagusto siya sa'yo or unless magkaibigan kayo. At yun yung katotohanan, mas pinili niya na maging kaibigan ka niya. So tanggapin natin yun, huwag tayong maging selfish, huwag natin pilitin yung tao. So maging ikaw lang, sarili mo lang na masaya ka, okay, fine. Kung malungkot ka, that's fine as well. Pero yung papakita mo na parang lagi kang interested sa kanya whenever na malapit siya sa'yo, very wrong nun. So, kung ako sa'yo, kung gusto mo move on talaga, just be you. Yun lang yun. So, nasa number 4 na tayo, guys. Ang pang number 4 natin, number 4 natin is huwag tayong maging attention seeker. Kasi naranasan ko yan eh, na 'di ba, since may gusto nga ako dun sa tao, feeling ko gusto niya lagi ako napapansin, gusto niya laging nakikita yung ginagawa ko. Ako naman, since feelingero ako naman si papampam, abot ng tubig, bili ng ganito for him. Yeah, him talaga. Sabay kami lagi umalis, umuwi, pumasok, kwento dito, kwento dyan. Alam mo yun, parang kahit minsan OA na, go lang ng go kasi may gusto ka sa kanya, yun nga, huwag ka maging attention seeker. Kung gusto mo talagang mag-move on, focus ka lang sa sarili mo or mag-focus ka sa mga mas importanteng bagay. Hindi kasi kailangan na all the time lagi ka niya napapansin kasi nga, lalo ka lang aasa, diba? Bakit magbibigay ka ng motive or let's say bagay na kailangan na lagi niya mapansin where in fact baliwala lang naman sa kanya. So again, value yourself. Mas maigi na ikaw yung nakakapansin ng sarili mong ginagawa kaysa mapansin ka ng taong kahit kailan hindi ka na ma-appreciate. Or let's say na-appreciate ka niya pero in a friendship level lang, diba? Huwag na natin saktan sarili natin. Don't be an attention seeker. We're getting a little bit serious, but at number 3, ito napaka-importante nito.
examine yourself. Yeah, examine yourself. I mean, tanongin mo yung sarili mo, siya na ba yung taong gusto mo talaga? Siya ba yung sa tingin mo taong makakasama mo habang buhay or pwede mo makasama through ups and downs or whatnot? Baka napupol ka lang sa idea na masarap siyang maging partner, masarap siyang maging kasama, kausap, napupol ka lang sa idea na gusto mo siya kasi may tsura siya, may dating siya, pero hindi naman pala for real, like di siya pang matagalan, diba? Sabi nga nila, don't fall because everything that fall gets broken. Tama yun. My point naman, I mean, nangyari naman sa akin yun, and that's exactly what had happened with me. No regrets, pero it's painful. So I think it would be better. Tatanungin mo lagi yung sarili mo, what's in it for you? Kung siya ba yung taong magiging dahilan ng heartaches mo or heartbreaks mo, diba? So make sure na worth it yung pain natin. Sayang naman, diba? Mag-move on tayo sa taong hindi naman nating naging partner or naging jowa, tapos tayo lang din yung lugi. Always ask yourself, bakit natin siya yung pinipilit? Para at the same time, hindi ka hahantong sa punto na kailangan mong saktan yung sarili mo at paniwalaan na magugustuhin ka rin niya. Bakit nga ba siya naging part ng moving on? Dahil na rin sa kailangan mong malaman talaga kung ano bang habol mo sa pakikipagrelasyon. Kung gusto mo lang ba ng happiness, ng tamang sweet lang or whatnot. Kasi yung pakikipagrelasyon, hindi naman yung laro eh. Everybody knows that. Let's make sure na kapag nakipagrelasyon tayo, yung talagang mabavalue natin yung pakikisama natin doon sa taong yun and i-value tayo as their partner. So, yun lang yung opinion ko doon, guys. So, yun, gulo ng buko. At number 2, focus. Kanina sa number 4 na sabi ko nga na mag-focus ka lang sa sarili mo. This time, not just for yourself, mag-focus ka sa mga bagay na magpapa-improve pa ng sarili mo. Sa tingin mo hindi ka napapansin, kaya ka ngayon nandito sa vlog na to dahil gusto mo mag-move on, dahil hindi ka pinili, dahil nasaktan ka, dahil nga hindi mo naging partner yung taong gusto mo. Then focus sa mga bagay na makakatulong sa'yo para magbago ka for good. At the same time, yung tipong mabibigyan ka ng chance na mag-explore pa. Daming bagay na pwede mong gawin. Hindi lang yung ma-fall ka sa tao, hindi ka mapapansin. Kasi kung talagang para sa'yo yan, darating yan talaga. Walang makakapigil, diba? Sabi nga sa Aldab noon, diba? Sa tamang panahon. At the same time, kung talagang ready ka na, why not? I mean, look for someone who's better than your fantasy. Kasi kakahanap natin ng taong magmamahal sa atin, naliligaw tayo lalo. Mas lalong nawawala yung sarili natin. Minsan nakakalimutan natin yung worth natin dahil lang sa kaka-validate ng taong magmamahal sa atin. Let love find us. I think yung pagpo-focus, makakatulong yun sa atin para mag-move on sa taong hindi tayo pinili dahil darating ang araw na makikilala natin yung taong pipiliin tayo araw-araw. For now, focus, do all the things that will make you happy. Okay lang yan kung na-fall ka na sa isang tao at nasaktan ka na. It's like a training ground. Pero make sure na hindi na ito mangyayari ulit at make sure na aalagaan mo na yung puso mo. From 10 to 2. Mag-recap pa ba tayo? Medyo hindi ko natandaan eh. Paano ba yung wait lang. Actually, may lista ako dito nakakatawa. At number 10, sabi ko nga, huwag tayong nag-stalk. Number 9, i-distance natin yung sarili natin. Number 8, ignore false hope. Number 7, be with your friends. 6, stop looking from afar. Number 5, act normal when they're near you. And number 4, don't be an attention seeker. At number 3, examine yourself. Number 2, focus. And the most important thing kapag ka nagmahal ka ng taong hindi mo naman naging jowa at gusto mo talaga mag-move on, number 1 is acceptance. Lahat naman ng bagay diba? It will all boils down to acceptance. Kung tatanggapin natin ng maluwag na may mga bagay na hindi natin basta-basta makukuha, na hindi lahat ng gusto natin mapupunta sa atin, matatanggap natin, for sure, mabilis tayo makaka-move on. So regardless kung na-fall ka sa maling tao, na-fall ka sa taong hindi ka na-appreciate, na-fall ka sa taong akala mo yun na, acceptance pa rin will always be the key for that. Naniniwala ako na kung may acceptance naman sa lahat ng bagay na nawawala sa atin, sa lahat ng bagay na darating at lilipas sa atin, naniniwala ako na sa tulong na acceptance, mas luluwag yung nararamdaman natin. Although andun yung pain, andun yung scars, andun yung sugat, I think it's part of growing up, and the more na nagiging mature tayo, the more na lumalawak yung
pag-iisip natin na nagkakaroon tayo ng acceptance sa mga bagay na hindi talaga lahat para sa atin. Although mahirap, I know naman that. I mean, hindi ako naggawa ng top 10 na to just because I want to or magpasikat, but because this is what I learned on my past experiences. It's really not easy, to be honest with you. I won't do this kung hindi ko naman talaga na-experience. It might possibly work for me. It might not work with you guys. Pero yun lang, itong tips na to siguro makakatulong to. Yun nga, sa number 1 spot, acceptance yung napili ko kasi minsan kailangan natin tanggapin na hindi tayo kayang mahalin ng taong gusto natin at hindi magiging sa atin kailanman. So, yun lang, yun naging way ko sa totoo lang upang makamove on din ako. Yun nga, siguro mag-work sa akin, pero hindi naman basta-basta, diba? Hindi ko naman sinabi na, accept mo na lang agad, mag-move on ka na or whatnot. Mahirap. It's still a process, and we have to respect that. I mean, hindi mo pwedeng i-force yung isang tao na, tama na yan, ganito na gawin mo, ganito, marami ka pang makikilala. No, it's not that easy, especially kung siya yung nakakaramdam nung sakit. But, we have to always think na hindi natin pwedeng i-entertain yung pain lang kasi we have to let that go. We always have to jump to another page of our life's chapter para continue lang kasi we're not gonna grow if we're gonna stuck ourselves sa isang page ng chapter ng buhay natin. When it comes to relationship or falling in love or being in love, it's very serious, and I'm not sure, some people might think na parang laro-laro lang to, pero ako kasi parang I've never been into any relationship, but yes, I have experienced na ma-fall sa tao na hindi ako umaamin or whatnot, pero naging key yung acceptance na yun para ma-realize ko yung worth ko, yung value ko na totoo nga pala na if time will tell you kung sino talaga yung para sa'yo, darating talaga yun. And let's not, wag tayo magmadali. Let's not rush things, diba? Sabi nga nila. So, kung darating, edi may darating. Kung wala, di forever single tayo. So, yun na lang. So, hopefully, nakatulong to. Hoping na makarelate, lalo na dun sa mga taong na-experience din yung meron ako na, yung na-experience ko din kagaya dito sa vlog na to. So, yun lang naman yung sa akin. Acceptance pa rin will always be the number 1 key para makamove on ka sa lahat ng klase ng bagay. I think kung meron mang ibang way, siguro let's pray tayo or let's say, ano pa ba, maraming factor, pero for this topic, I guess, tama na or much appropriate na sabihin kong acceptance pa rin yung nasa number 1. A few moments later. Dito na nga nagtatapos, dito na nga nagtatapos ang ating vlog. At maraming salamat guys. Again, I just want to put a disclaimer here na hindi ko kayo dinidiscourage na ma-fall or ma-in love sa taong gusto nyo. And kung may chance naman na umamin kayo, why not? Diba? Life is so short para i-limit natin yung sarili natin sa mga bagay na makakapagpasaya sa atin. So if you think you can tell someone that you love them, then tell them, diba? But just have to make sure na you mean it. Kasi you don't say I love you just because for the sake of making someone na ma-fall sa'yo or just making them feel na secured sila. So you will say that with all honesty, and you have to define it. You have to walk the talk, diba? So yun lang. February 14 na, and I think sana may mga nakarelate. I'm not sure. Pero just like what I said a while ago, this steps might possibly work for me, and this might not possibly work for you. So if you think meron kayong mga suggestions on how we're going to move on from someone who can't love you back, please leave it at the comment section. And yeah, feel free to share feedback because dyan tayo matututo, diba? Let's just help each other, and wag natin pagtawanan yung mga tao na ay ganito na fall, ay ganito hindi siya na-appreciate, ay ganito hindi siya napansin or whatnot. Hindi sila umaasa. It's just so happen na siguro doon nila naramdaman na safe sila, and naging secure yung feeling nila. It's just that hindi yun matutumbasan ng taong gusto nila. Nagkakataon naman na ganun, diba? And I think what's important as well is that wag tayo maging selfish. If ayaw sa atin ng tao, then that's fine. Kung umamin man tayo at hindi nila reciprocate. Okay. Kung hindi nila matumbasa yung pagmamahal na yun, then let it be, di ba? Lesson learned, at least natuto tayo, umamin tayo, nag-grow tayo, and again, part to ng pagkatao natin, it's human nature. So,
hayaan natin kung sino yung mga basher or magda-judge dyan. But what's important is that natuto ka and nagparaya ka. Natuto kang magmahal, nagparaya ka ng taong hindi mapapasayo and na-realize mo na minsan mas masarap na alagaan mo muna yung sarili mo kasi nga kapag dumating yung para sa'yo, then darating yan, hindi yun mawawala. So, yun lang. Shout out nga pala kay ate Shelly kasi siya yung unang taong tinanong ko and ayun, ang sinabi niya sa akin, sabi ko, ano bang magandang payo rin? Kasi gusto ko sana magkaroon ng collaboration with this vlog. Pero I realized na bakit hindi ko na lang i-apply yung mga na-experience ko. And ayun nga, nag-advise si Ate Shelly na part of it is that kailangan natin tanggapin na pag hindi tayo sure dun sa taong gusto natin, then tanggapin natin na hindi sila mapapasa atin. That's why nasa number 1 spot siya and just siguro para lang magkaroon ng originality, ayun, nilagay ko yung acceptance which is appropriate naman and much talaga na better na nandun siya kasi number 1 nga para sa akin is acceptance pa rin talaga. So, medyo malalim na yung gabi, mag-alas 10 na to be honest with you. Pero, yun guys, sana nag-enjoy kayo sa vlog ko. And again, and again, please do not forget to subscribe on my channel. If you wanted to say something, just leave it in the comment section. And, yeah, do not forget to ring the bell button para naman lagi kayong updated sa mga videos ko. So, there you go. Maraming salamat guys. Have a good night. And this vlog is for our media production, but I will post it on my YouTube account. So please support this vlog and we will appreciate it. I will appreciate it. So have a good night guys. This has been Ran. This is my world. This is Ran's world. Bye!